Hi guys! Welcome back to My Goodness. Today, magluluto tayo or magbe-bake tayo ng pambonete or bonete. Yung iba, ang tawag dito ay mushroom bread. Matagal na tong niluluto sa mga bakery. Merong isang kilalang bakery sa Pasig na continuously nagluluto pa rin ng pambonete. Kaya siya tinawag na pambonete or bonete kasi yung itsura niya parang bonnet sa ulo. Normally, binibake ito sa isang stainless cup na mataas siya. Okay. Kaya yung itsura ng tinapay para siyang mushroom or para siyang bonnet. Dahil maraming nagre-request nito, so I will show you my version of bonete or pambonete. Pag wala tayo nung parang tall glass na stainless na pinaglulutuan niya, we can use yung meron tayo, which is yung ating mga cupcake tray. Pwede natin yung lutuan ng pambonete. Okay, so mag-start na tayo. Gagawa ako ng roux, which is what I usually do sa mga recent bread videos ko. Ito kasi yung nagpapaganda ng form ng ating bread, hindi nagre-wrinkle, malambot kahit ilang araw na yung ating tinapay. Okay, so simulan ko na, papainitan ko tong ating milk. It should be hot o mainit. Kaya ima-microwave ko to for 1 minute or you can use your stove at saka i-mix natin yung ating bread flour. Okay, so ito na. Mainit na yung ating milk. Yan, hot, umuusok. This is half cup of milk and then we'll just add half cup of bread flour. Pwede nyo rin gamitin all-purpose flour dito sa ating pambonete. Pero mas prefer ko ang bread flour. Okay, so imimix nyo lang. And parang niluluto nyo lang yung flour dun sa hot milk. So pwede nyo rin itong gawin sa stove nyo. Hanggang sa maging paste-like yung consistency niya. Kailangan i-mix nyo ito hanggang medyo mag-smooth at masiguro nyo na lahat ay nahalo na. Ganito rin ang gagawin nyo pag ginawa nyo ito sa stove. Mix lang ng mix hanggang sa maging thick yung consistency ng ating roux. This will also enhance the flavor as well as magiging stretchy yung ating bread. So marami kasing benefit yung roux na ginagawa natin or bread improver. So dito sa ating video for today, i-demonstrate ko din sa inyo yung pag-knead manually. At the same time, gagamit tayo ng authorized method para hindi kayo nahihirapan sa pag-knead at ma-achieve nyo yung result na gusto natin. Okay, so okay na to. Basta na-cover na lahat. And then I have here yung the remaining flour na tinanggalan natin ng half cup. Mix natin yung ating sugar, light brown sugar. Ang ating egg, which is room temperature. Yan. Yung yeast. So, I'm using instant yeast. Yung other half cup of milk. Yung ating oil. So, I'm using vegetable oil. You can use palm oil, canola oil, or just the regular cooking oil. Then I'll be adding some vanilla. So this is just vanilla flavor. Kaya I use 1 tablespoon. Pero kung concentrated vanilla yung ginagamit nyo, just 1 teaspoon will be enough. And then imimix ko ito ng wooden spoon. Mix ko lang hanggang mag-form ng konti. And then, check nyo yung roux kung
Maligamgam na ba yung temperature ng... Medyo mainit pa. Pagka dinidiinan ko, oh. Mainit pa siya. Continue lang. Basta nag-mix na yan, spread out niyo yung salt. Yung salt natin, this is just 1 teaspoon. Okay, check natin yung roux natin. Kasi hindi tayo pwede maglagay ng roux na sobrang mainit pa. Kasi pwedeng mapatay yung ating yeast. Ayan, tolerable na. Lagay ko na tong roux. So this time guys, I will demonstrate yung autolyze method. Tsaka mag-hand kneading tayo. Para makikita nyo. This is for the sake nung mga walang mixer. Kung paano ko ginagawa. Ginagawa lang natin ngayon guys ay mini-mix lang natin yung mga ingredients. Yan. Yung para ma-mix lang yung ating roux, yan o. Kasi naka-separate yan. So, hindi pa ito talaga yung kneading process niya. We're just mixing para siguradong humalo yung roux dun sa dough. And then, for this one, kasi ang pambonete, may color talaga siya na yellow. So, pwedeng optional to guys. Pwedeng hindi kayo maglagay. Okay lang naman. So, konting-konti lang naman ang kailangan natin. This is a yellow food color. Okay. So, this is half teaspoon of the food color na yellow. You can also mix yung food color dun sa milk na nilagay nyo. Pwede nyo na siyang i-mix doon para hindi kayo mahihirapang mag-mix dun sa bread. So, okay na to. Papansin nyo, pag inaangat ko, di ba, mabilis maputol or mapunit yung ating dough. Kasi hindi pa siya nakakapag-create ng gluten. We'll let this rest for 45 minutes. And this is what we called autolyze method. Yung pagre-rest nyo yung dough para makapag-create ng gluten para mamaya pag nag-knead tayo, hindi na tayo mahihirapan. So this is gonna be for 45 minutes to 1 hour. Alright guys, so after 1 hour of our autolyze method, so ganito na yung itsura niya. So, don't you worry dun sa food color, mamimix din naman yan. Ayan na, mapapansin nyo, stretchable na yung dough. So, nag-form na yung gluten. Ayan na, na-stretch na. Okay, lipat lang natin sa ating kneading mat. Then, mag-start na tayong mag-knead. So, very easy na i-knead yung ating dough pagka ganito. Ang lambot. So, just fold and push. Fold and push. I-knead natin ito ng 15 minutes. 10 to 15 minutes until maganda na yung ating dough. Kailangan makapasa na to sa ating window pane test later. Okay? Sa pag-knead guys, just fold and push, fold and push. So, papasin nyo rin, hindi na sticky yung ating dough nung pinag-rest na natin. So, para mas mabilis kayong makapag-knead or mas magaan para sa inyo, just fold a little and push, fold a little and push, and then papaikutin yung dough. Para hindi masyadong mabigat
para sa inyo. Okay, and then I'll get back to you pag nakumpleto na natin yung ating kneading process. Okay, so guys, I'm kneading this for 10 minutes. Kulang pa. So makikita nyo na namimix nyo nga siyang mabuti kapag kumakalat na yung food color niya sa buong dough. Okay. Actually, pwede na rin to. Kasi pag tinitingnan ko, makinis na. So, parang nakatipid ako ng 5 minutes sa pag-knead because of my auto-lyse method. Okay. I-check ko muna kung nakapasa na siya sa window pane test. So, kukuha ka lang ng gilid. Stretch mo. Tingnan mo kung madali pa siyang mapunit. Medyo okay na. Ngayon, another way para ma-knead nyo to, hahampas nyo lang. Para ma-stretch. Yan. And then fold. Stretch and fold. Yan. So, okay lang talaga siya na hinahampas-hampas kasi doon lalabas yung gluten at pagka-stretchable ng dough. Kikinis pati. So, let's check it again. Tinitingnan ko lang din kung well-distributed na yung color yellow na food color na nilagay natin. Let's check. Okay, so pwede na to. Yan. Pagka pinupush nyo ng daliri nyo, umaangat kagad siya. Hindi nag-iiwan ng dent. Tsaka, okay. Pero pwede nyo pa itong i-push pa ng mas matagal pa. Going 15 minutes. Kasi 10 minutes ko pa lang naman itong nininid. Pwede nyo pa itong i-push. Kung gusto nyo makinis na makinis. So, next na gagawin natin, pe-ferment natin ito for 1 hour and a half. So, kailangan natin ng fermentation dito guys kasi itong bread na gagawin nating pambonete, wala tong palaman sa loob. Ang magdadala ng lasa nito is yung fermentation. Okay, nilagyan ko siya ng oil sa ibabaw. Nilagyan ko din ng oil yung aking lagayan. Papaalsahin natin ito for 1 and a half hours. And I'll get back to you. So, alright guys, after 1 and a half hours, ito na yung ating dough. Okay, kasi medyo mainit kanina, kaya lumaki siya na ganyan. Then, what we're gonna do next is gas out lang natin ito sa punch it para lumabas yung mga gas. Kasi ayaw nating magkaroon ng butas-butas yung ating bread. Okay. Transfer natin. And then, we'll divide this into 24. So, ang gagawin natin, ay mag-weigh tayo ng 40 grams. Yan, so 40 grams. Lagay lang natin sa isang side. Rest lang yung ating dough. And then, weigh ka ulit ng 40 grams. 40-41 grams, okay na yun. Okay guys, so I was able to weigh this 40 grams to 42 grams, mga ganon. And you'll be able to come up with 24 pieces. Okay, so madali lang to guys. Yung una nyong na-weigh, nakapag-rest na yun. So, i-flat nyo lang muna para pumatok yung ibang mga bubbles na naiwan.
Then, bibilugin lang natin ito. Yan, lagay lang dyan. Yan, so marami pang pumuputok na bubbles pag diniinan mo. So, ganun lang gawin mo. Then, bilugin. Set aside. Alright, so guys, we're done. Ito na yung last. So, yan lang gagawin natin. Bibilugin lang natin silang lahat. Okay, and then I have here yung ating cupcake molder. So, hindi natin lalagyan ng cupcake liner yan. So, ibabrush lang natin ng oil para hindi tayo mahirapang tanggalin later on yung bread, para hindi dumikit. Okay. Then, lalagay na natin siya isa-isa. Yung seal, yung butas na yan, sa ilalim dapat yan mapupunta. Okay, pansin nyo, tinatap ko. Kasi kanina habang nagre-rest sila dyan, lumalaki na yan eh. Nag-start na siyang umalsa. So, parang binaback to zero ko lang. Yung, para mag-start siya ulit umalsa. Okay, and then set aside natin yan. Yung isa naman. Nalagay ko sa isang pan. And then I will cover this. Papasahin natin siya ng 45 minutes up to 1 hour. So, makikita nyo naman yung itsura nung dough. Tinatap ko lang kasi iba lumalaki na. Start tayo ng counting 45 minutes to 1 hour. Hanggang sa i-occupy na niya yung buong cupcake molder. Alright. Okay, so guys, after 45 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. 45 minutes to 1 hour. Okay lang. Okay, so ngayon, pinipreheat ko na yung oven ko 180 degrees Celsius for 15 minutes. So, tamang-tama yon. Pag nakatapos ako dito, preheated na yung oven. So, we will brush this with egg wash. So, I have here 1 egg. Maliit lang na egg ang gamitin nyo. And then, lalagyan lang natin siya ng 1 tablespoon of milk. Yung milk na ginamit nyo kanina dun sa dough nyo, pwede nyo gamitin. So, just 1 tablespoon. Then, mix it. Okay. So, ito yung ating ilalagay na egg wash. Waka lang, and then, brush mo yung top. So, napansin nyo naman na nag-floppy na yung ating dough kasi kanina, di ba, hindi pa niya masyadong occupied dito. Tsaka ngayon, sobra na siya dun sa height ng ating cupcake molder. So, wag masyadong madami itong egg wash, guys, kasi didikit ito dito sa gilid. Mahirapan kayong tanggalin yung tinapay later. Itong egg wash nyo, pwede nyo pa itong itago for your next baking para hindi na kayo gagawa. Chill nyo lang. Okay, so tapos na tayo. Linisin nyo lang yung mga nalaglag sa pan para hindi kayo mahirapang maglinis ng pan. Masusunog kasi yan. And, okay. And then, let's check yung ating oven kung preheated na siya. Then, salang na natin to sa oven natin. Okay, guys. Ito na yung ating pambonete. We bake this for 20 minutes. 20 to 25 minutes. Basta kailangan mag-golden brown yung ibabaw niya.
kagaya ng nakikita nyo. Okay? So, yan. Dali naman siyang matatanggal. Dumidikit lang talaga siya dahil yung egg wash na nilagay natin kanina. Yan. Dumidikit sa gilid. Cute. So, this is also known as the mushroom bread. Makikita nyo, napaka-soft. Ayoko lang pisatin. Sisira yung form niya. Pero ang ganda ng form niya, pataas na pataas siya. Kasi pag walang roux akong nilalagay, medyo flat itong ibabaw, padapa. Ito, bilog na bilog siya. Oh. Kita nyo ba? Diba? Ganon yung purpose ng water roux. Kasi nung unang bake ko nito na walang water roux, medyo flat yung ibabaw. Alam nyo ba nung binibake ko to, ang bango, may tinapay, may bakery. Kasi dahil na-ferment nating mabuti yung ating dough, so added to the smell tsaka yung taste. Hindi siya yeasty ang amoy because amoy bread. And then I have here guys some melted butter. 1/8 cup lang ito. You can also use margarine on this. Ang gagawin lang natin dito sa ating melted butter, yan, babrush lang natin dun sa ating bread. So, tinatapos lang natin. So, yung paglagay nyo guys, just so mabrush lang yung top at saka yung sides. Yan, so, ganyan na magiging itsura niya. This will add to the flavor ng ating bread. Okay, so guys, we're done. Ito na yung ating bonete bread or pambonete. So good. Looks so good. At saka ang bango nito. May tinapay. Ganda. Golden brown. Okay. Tikman na natin. Yan. So, pansin nyo. Malambot. Yan o. Let's taste it. Wala naman laman to sa loob guys. Kasi bread lang talaga siya. Yan. Ito yung hinahanap kong taste. Sarap ng tinapay natin. Kahit ito lang yung kainin mo. Masarap. Ang sarap ng tinapay. Ma-appreciate mo talaga. Ang sarap isaw-saw sa coffee. Ayun o. Pag kinagat mo, nagdidikit. Kasi sobrang stretchy at lambot ng bread. Yung mga naghahanap ng plain bread lang, gawin nyo na to guys. Kung gusto nyo palamanan, sausaw sa kape, sa chocolate drink, okay na okay. Panalo. Masarap siya kahit siya lang. Alright, so guys, gawin nyo na ulit sa mga bahay nyo to. Let me know what you think. Pakita nyo sa akin yung mga gawa nyo. Sali kayo sa ating FB group na My Goodness. If you have questions, just leave your comments on this video and I'll make sure to get back to you as soon as I can. Have a great day everyone! Enjoy your bonete bread or mushroom bread or pambonete.